Breaking news, yari na Marcos sa Korte Suprema, naglabas ng bigla ang utos, tinapos na ang palasyo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Muna matindi. Ito munang balita na ito. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pa na magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutan din ang Banateros, mga katunay. Suportahan natin yan. At isa dyan, ang idol natin na si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. There is a wide variation in program appropriations as a share of the total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. at 9% and lowest under President Duterte at 3.9%. Sa Supreme Court to. Highest kay Marcos sa apat na administrasyon. Arroyo, Aquino, Duterte, Marcos. Sa apat na administrasyon, malinaw na malinaw dyan, no? Ang pinakamataas, hindi lang doblete. Doblete. Ayun, no? 3.9, 4 plus 4, 8. Lagpas ng doble kay Pangulong Duterte. And can you just imagine this, ha? Imagine nyo to. 6 na taon kay Pangulong Duterte. Kay Marcos, 3 taon pa lang. 9% na ng total budget ang unprogram. Ito, dinidinig ito ngayon sa... Grabe, no? Manpakin mo, tama si Sir Banat Bay doon, no? Si PRRD is 6 na taon. Ayan, sinasabi na lowest, mababa. Diba? Kahit yung mga ibang dumaan, ito talaga, wala pang 3 taon. Magta-3 taon pa lang. Diba? Magta-3 taon pa lang, pero grabe na talaga. Diba? Grabe ang taas ng mga unprogram, mapapakamot ka na lang sa ulo, mga katunay, sa mga gantong klaseng Supreme Court, so hindi mo ito chismis. Supreme Court na yan eh. Hindi naman showbiz yan para magpakala talaga ng chismis. Ganyang kalala ang Marcos administration. Saan ka pa? Di ba? Saan ka pa talaga? Yan ang pinakamataas. Malupit ka talaga, Marcos. Iba ka, ibang level ka. Tuloy natin. Chief Justice, Your Honors, good morning, still morning, right? Allow me to present my comments on the pending Supreme Court petitions questioning certain provisions on unprogrammed appropriations in the 2024, 2025, and 2026 General Appropriations Act. As former Senior Undersecretary and Secretary of Budget and Management, I have prepared 13 of the 39 post-EDSA 1 Revolution national budgets. Grabe, no? Including the first and only budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained unprogrammed appropriations. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022 under President Duterte, and from 2023 to 2025 under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. Those are encircled there. Back, please. The blue line is the one in the NEP, and the red line is the one approved by Congress. This is not to argue that Congress may increase the unprogrammed appropriations as requested by the Executive. This is only meant to reflect the monumental abuses
done by Congress during the last 3 years, 2023, 2024, and 2025 national budgets. Grabe, no? Abuses. Paano pa kaya yan kung umabot ng 2026? Ano 2026? 2027. Diba? Yan ang hirap, no? Talagang parang ano sila ngayon, para silang nakawala sa koral. Diba? Halos mga nagpakasasa, talagang sinamantala, talaga yung dapat samantalahin. Kaya parang ayaw na nilang bumitaw sa posisyon eh. Yung tipong ayaw nilang may pumalit sa kanila. Lalong-lalo na syempre yung isang katulad ni VP Sara ang papalit. Na alam naman natin na hindi talaga makakaporma yung mga walang hiya. Diba? Syempre, eto na eh. Kumbaga, nagagawa na namin yung dapat naming gawin. No, yung matagal na naming inaasam na gawin, nagagawa na namin ngayon. Tapos, biglang may papalit na presidente na hahadlang sa mga gusto naming gawin. Diba? Kaya talaga ako, nakikita talaga natin dito is ayaw lang talaga nila maupo si BP Sara, hindi dahil dun sa mga ikinakaso kay BP Sara. Kasi wala naman talagang kwenta yung kaso na yun eh. Diba? Hindi nga naniniwala yung taong bayan. Yung taong bayan, hindi gustong ipa-impeach si BP Sara eh. Talagang gusto lang talaga nila matanggal si BP Sara o maalis sa pwesto at hindi makatakbo ng pagiging presidente dahil syempre, kung ano yung natatamasa ngayong mga panahon nito, gusto pa rin nilang matamasa sa mga susunod. Kaya nga parang pag hindi napalitan o hindi nagbago ang kalakaran natin ngayon, baka ang Pilipinas maging butot balat na lang. Di ba? Basta yun ang summary, mga kababayan. There is a wide variation in eto. program appropriations. Yan ang summary. The total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. Ayos at na. 9%, Inulit Ayan. na. and Ayos. lowest under President Duterte at 3.9%. Ayan. So, malinaw na malinaw po. Hindi po fake news yan. Siyempre, pagkagaling sa SMNI, matik yan, verified yan. Yan, kaya lagi nating yan, ha? Oo. Basta, Kaya ako, sa totoo lang, no, kapag ako makikinig ako ng balita, sa SMNI ako nakikinig talaga. Totoo yan. Dahil ang SMNI para sa akin, sila yung naghahatid ng tunay na balita na hindi basta-basta binabalita dun sa mga kilala nating mga news ng mga channel. Di ba? At palalagang palakpakan talaga yung SMNI. Di ba? Talagang dyan talaga yung solid na balita. Yung talagang binabalita nila kung ano talaga yung totoong nangyayari. Di ba? meron kayo nababali-balitaan at hindi nyo ninyo medyo pinagdududahan nyo, huwag nyo kagad i-share ha. Huwag nyo kagad pong kasi delicates po yan eh. Dahil pag shinare nyo yan, maaari po kayong mabaan, matanggal po yung ay nyong pinaghirapan. Ako, sa totoo lang, hindi naman po ako nangihinayang doon sa 1 million followers natin doon sa nawala, doon sa Banat by 1, tapos 500 followers natin sa susunod na Banat by 2. Hindi tayo nanghihinayan tayo dun sa mga pictures eh. Yun ang importante, yung mga memories, ika nga eh. Nandun yung mga picture, nandun yung picture natin dun sa aking personal account na kung saan si Pangulong Duterte nandoon at nanonood ng Banat Bay. Yung ang dami nating mga picture na gano'n na nasayang. Pero wala tayong magagawa, gano'n talaga ang buhay. Life is just a matter of life. Diba? Ganun talaga eh. Ito na, pag-usapan naman natin itong isa pang matindi dito, mga kababayan. Ito, malupit ito. Bakit? Ito na. Kaya importante na kailangan natin talagang si VP Sara Duterte. Bakit? Panoorin natin to. Mapakaganda nito. Ito. Panoorin nyo ito, abogado. So ito po, Section 8. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. So yun na po, si VP Sara talaga yung next in line yan. So ngayon, ang next question, hindi pa naman, or yung ina-allege lang naman ay may sakit si PBBM. Paano naman magsasucceed si VP Sara kung buhay pa naman at functioning si PBBM? So yung ganung situation po, sa Section 11 naman yan papasok. Yan. Eto, kasi siyempre, ina-allege, di ba, na buhay pa naman daw si Marcos. So, hindi pa dapat palitan ni VP Sara Duterte. Ang tanong, may kakayanan pa ba? Capable pa ba? Ito yung nandun sa totoo lang talaga, no? Yan gaya yung pinag-uusapan ngayon na sinabi nga ni Sir Banat Bay na okay pa naman. Kumbaga, nandiyan pa naman, malakas pa naman. Ay, kumbaga, buhay pa naman. Di ba? Pero sa totoo lang talaga, kung ikaw talaga naglilingkod ka sa bayan mo, no, hindi lang paglilingkod dyan kasi
mataas na posisyon yan eh. Yung tipong ikaw talaga ang nagpapalakad na sa buong bansa niyan. Kailangan talaga is physically fit ka. Kasi sa unang-una, sa totoo lang, kapag may mga problema sa mga nasalanta ng mga kalamidad, kailangan pumunta ka, kailangan ganito, kailangan ganyan. Minsan, katulad ng pandemic, di ba? Kailangan hindi ka natutulog, hands-on ka, gaya ng ginawa ni PRRD. Sa edad niyang yun, halos hindi siya natutulog. Talagang hanggat may pandemic, talagang nag-iisip siya ng paraan kung paano niya re-resolbahin yung problema na yun. Kasi nakaka-stress ang problema ng nakaka-stress ang pagiging presidente, yung problemang pumapasok dun. Ngayon, kung meron kang sakit tapos mai-stress ka pa, ay sigurado matutuluyan ka. Diba? Kaya nga kung ikaw may sakit ka, kailangan nagpapahinga ka. Kung may sakit ka, kailangan lagi kang masaya. Hindi pwedeng ini-stress mo yung sarili mo. Kasi once na ini-stress mo yung sarili mo, lalong lumalala yan. Ang pagiging presidente, lahat ng stress nandiyan. Lalo na ngayon, may mga issue pa na pumapasok ngayon, di ba? Mabibigat na issue. Issue sa presidente, issue sa mga nastao sa paligid niya, issue sa bansa natin. Di ba? Halos tambak-tambak. Iba't ibang problema pumapasok sa'yo tapos meron ka pang sakit. Hindi mo magagampanan ng maayos yung dapat mong gampanan. Kaya dapat talaga is physically fit ka talaga na wala kang nararamdaman. Di ba? Section 11 ng ating Whenever the batas. President transmits to the President of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as acting President. So in that situation po kasi, kung meron talagang malalang sakit yung Presidente which will make him unable to perform his functions, nandyan pa rin po siya pa rin po yung Presidente ng Republika, pero ang magdi-discharge na po ng functions of the President will be the Vice President as acting President. So yan po ang kailangan nyo i-take note. Magiging acting President po yung Vice President, but the President is still there. Kasi once he will be able to recover tapos maka-perform na po siya ng functions niya, he will resume performing his functions as the President. So si Vice President po mawawala as acting President at babalik siya sa pagiging Vice President. Hindi, ang problema kasi dito, kung sakasakali ng ganyan nga, halimbawa, ganyan nga yung nangyari, hindi rin naman sila papayag na si BP Sara ang maging acting president. At isa pa, alam naman natin na mayroong hidwaan yung dalawang kampo na yan. Kaya talaga napakahirap na magbigay sila. Sa totoo lang kasi, parang hindi naman si BP Sara yung tinuturing nilang vice president eh. So paano ka makikipagkaibigan o paano mo ipagkakatiwala yung pwesto mo sa itinuturing mong kaaway? Pero kahit kailan si BP Sara, hindi niya itinuring na kaaway yung mga yon. Pero ngayon, syempre, tinuring niya na dahil tignan niyo naman ang ginawa sa kanila, di ba, sa mga Duterte. So, alam ko, hindi nila para ibigay yan. So, talagang kung may sakit, is talagang mangyayari is, tsatsagain niya lang talaga. Itatago na lang talaga yan. Ngayon, parang magugulat ka na lang, baka biglang himatayin, gano'n. Doon mo na lang malalaman. Pero, parang inisip ko, parang, ang salita dyan, hanggat kaya ko, hanggat kaya mo. Dire-diretso lang. Kaysa si BP Sara ang pumalit. Ngayon, kung wala namang sakit at issue lang yon, di good. Sige, mas maganda yan, tuloy. Di ba kahit naman si BP Sara, ganun eh. Ang sinasabi naman ni BP Sara at saka ni PRRD, matapos niya yung termino niya sa pagiging presidente. Pero kung ako talaga, kung tutuusin, kung meron talaga siyang nararamdaman, dapat sabihin niya na talaga or ipahinga niya na, siguro magpakumbaba ka na lang na ikaw muna mag-acting president kasi para sa yung taong bayan na lang ang titignan mo eh, hindi na yung pansarili mo eh. 'Di ba? Kasi lalong gugulo ang bansa kung ganyan eh. Ito, malinaw ito. Hindi kailangan mamatay ni Marcos para maging Pangulo si BP Sara Duterte. Oo, pwede siya mag-acting. Malinaw sa batas na pag hindi kaya ng Pangulo, may sakit, hindi niya magampanan ng kanyang trabaho na aayon sa ating konstitusyon, Section 11, magiging acting president ang vice president. Yun. Kaya napaka-importante na malaman natin kung kaya pa bang bumangon ni Bongbong Marcos. Again, hindi ho ito chismis. Kasi may lalabas sila, di ba? May nilalabas sila na okay naman daw, stable naman. Kumbaga, okay na, nasa normal naman, wala namang sakit. O sige, go lang. Kasi talagang, para sa akin, kung hinahanapan natin ng sakit ang presidente,
Hindi para sabihin nila yan. Kahit meron, hindi nila sasabihin yan. Di ba? Kaya kasi sinasabi ko, kung wala, good. Kung meron, mas maganda sabihin. Pero para sa akin, hindi sasabihin yan. Kasi alam naman natin ang sitwasyon. Kahit sabihin natin na gustong-gusto rin ni BBM o ng kampo ni BBM na sabihin na may sakit siya, hindi rin niya magagawa kasi yung mga taong nasa paligid niya, na kadikit niya, na umaano sa kanya, is, sabihin niyan, huwag mo sasabihin kasi yari tayo. Di ba? Ganun lang yan. Tiisin mo muna, di ba? Magpa-doktor ka, ganyan. Dire-diretso lang. Oh. Hindi talaga yan. Hindi talaga. Kasi kahit sabihin natin, gusto natin si BP Sara na pumalit. Ayan naman, pwede naman palang pumalit. Kung may sakit, malabo pa rin. Kaya importante that we demand proof of life. Actually, hindi nga proof of life ang demand natin eh. Kung capable pa ba ang presidente na mamuno? Hindi tayo papayag doon sa video nyo lang na ganyan, yung ganyan-ganyan yung video. Hindi tayo papayag dyan. What Sa we need... video kasi, madali naman kasi mag-video ng mga tao na gano'n na okay ka, di ba? O, bibidyoan kita. Kuwari, okay ka, ganito. Pero pag patay ang video, di ba? Dun, kaya nga sinasabi natin, ang tunay na ugali ng mga artista, nakikita natin sa likod ng camera yan. Hindi nakikita yan sa harap ng camera. Di ba? It is a live public appearance of the president. Kaya niya pa bang sumagot sa mga tanong ng mga publiko, ng media? Kaya niya pa ba o hindi na? Kasi nga, ang ganda nga ho nung isang pinost ni Atty. Rowena Guanzon na ginawa din niya ng ama niya. At mapapanood natin yan doon sa video na nilabas ni Amy. May sakit na yung ama niya, pero hindi nila inilalabas. Nandun lang nakahiga na, hindi nila nilalabas in public na hindi na kaya ng presidente. At sabi ni Atty. Rowena Guanzon, kung ginawa nila yan noon, maaari nilang gagawin din ngayon yan. Na baka hindi na kaya ni BBM, and yet, kapit tuko pa rin sa kapangyarihan. Again, we are not wishing bad against the president or anyone. That is not good. That is not biblical. I don't like that. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa aking channel, ayokong mamatay si Marcos. Ang gusto ko pagdusahan niya lahat ng ginawa nilang kasalanan. So, ang punto lang natin dito, simpleng-simple. Kaya mo pa ba pamunuan ang ating bayan? Dahil malinaw sa sinasabi ni Atty. Neil Abayon, isa sa mga iniidolo ko, dahil napaka-professional, hindi katulad ni Atty. Kabutas. Na ewan ko kung saan mo ba pinalaki yun. Nalaki mo ata sa kanto yun eh. Ngayon, kapit ko siya sa mga DDS kasi wala na siyang followers nung binanatan tayo. Hindi, totoo. Nung binanatan tayo niya, bumagsak ang followers ng animal na yan eh. Kaya ngayon, kapit ko siya sa mga DDS. Huwag kayo papaloko doon kay Atty. Kabutas. Dito tayo kay Atty. Neil Abayo kasi ito very professional. Hindi ito kumakampi sa anumang partido o kulay, pero ito yung napaka-professional magpaliwanag. Yun ang maganda ron. Talagang is may transparency sa kanya. Yun ang gusto nating madinig eh. Yung walang kinakampihan. Kasi iba talaga pag may kinakampihan yung bias. Diba? Ito talaga mas okay yung ganito. No? So this is most likely the reason po kaya yung grupo nila PBBM ay ayaw yung ganyang usapin kasi yun nga po magiging acting president na yan si Vice President Sara Duterte. And of course yung Duterte group gusto rin nila yung mga ganyang discussion kasi magiging acting president nga po si Vice President Sara Duterte in that situation. So yan lang naman po yan. So again, just to reiterate, even if buhay pa po yung presidente pero due to some serious condition ay he's unable to discharge his powers and duties ay pwede na po maging acting president yung Vice President natin. So yan po, hindi naman talaga kailangan mag-antay na there is death, permanent Ang disability. iniisip ko si Nidia, pag naging acting president na yan, is baka mamaya hindi na bumabayan. Ganun. Kaya malabo yan mangyari na si BP Sara ang pumalit. Talagang gagawa sila ng paraan para hindi mangyari yan. No, kahit sabihin natin na hinang-hina na yung kahit hinang-hina na yung dapat palitan, is talagang ipapakita pa rin nila ng malakas. Gaya nga sinabi ni Sir Banat Bay, hindi naman natin pinapanalangin na may magkasakit o ano. Pero, di ba, alam naman natin dito, huwag na tayo magtanga-tangahan lahat, no? Na hindi nila basta-basta ibibigay kung ano ang dapat nilang ibigay para kay BP Sara. Kahit mag-acting president, hindi nila ibibigay yan. Kahit gusto ni PBBM na siya ay magpahinga muna, kahit gusto niya ng kahit may sa isip niya may pumapasok na ganon, hindi para ibigay niya lang yun.
Kasi talagang may mga taong kokontra at makikipag-usap sa kanya. Eh sa camera lang, marami nang kukumbinsi dyan. Di ba? Yung mga galit sa mga Duterte doon. Oh. ability or removal from office or resignation before the vice president can perform the functions of the president. Magkaiba lang po yung designation nila kasi dun sa baba sa section 11, acting president pa lang po yung tawag dun sa vice president kasi pwede pa nga bumalik yung president later on. Whereas dito po sa section 8, kung meron na talagang death, permanent disability, removal from office or resignation, the vice president shall become the president na talaga. Presidente na po talaga ng republika dito yung vice president. And isa pa pong kailangan natin i-take note sa section 8, permanent disability kasi yung kailangan para mag-succeed from vice president to president yung VP. Okay, so compared naman po yan dito sa section 11, itong unable to discharge the powers and duties of his office is only temporary. Kaya acting president lang yung tawag sa vice president. Pero nevertheless po, pag acting president ka kasi, may powers ka na yan ng presidente. Oo. So pwede pa rin mabalikan na ni VP Sara yung mga grupo ni PBBM. Ayun. And again, that is most likely the Yun yung reason. ayaw nilang mangyari, di ba? Kaya kinatatakot nila yan. Kaya talagang hindi sila papayag na si VP Sara yung mag-acting president. For the political reason, kaya ayaw na pinapag-usapan nila yung health condition ni PBBM. Okay, pero i-clarify ko lang po wala akong sinasabing may stage 4 cancer po talaga si PBBM. I am just discussing Oo, tayo, wala naman tayong sinasabing ganyan. Gaya nga sinasabi ko kanina, kung wala siyang sakit, good. Kung meron, maganda sabihin na lang. Di ba? Para malaman. Kasi talagang sa taong bayan, nakasalalay ang taong bayan dito eh. Di ba kung ano man ang itatago? Ngayon kung okay ka, edi good. Wala namang problema. Di naman natin alam. Sila nakakaalam yan kung ano talaga nangyayari. the nuances kung bakit talagang mainit to siya na topic sa magkakaibang political groups po Yan. dito sa bansa natin. Okay? Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Philippines Trending News at syempre natunghayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.